Sa nakaraang video, habang abalang nag-uusap sina Ye Xinghe at Jia Yuning, kaharap si Uncle Patriarch Ye Jun ay bigla namang dumating si Ye Xingyun dala ang isang balita patungkol sa isa na naman daw malakas na cultivator na dumating. Kung saan sa paglipat ng eksena ay makikita nga ang nagkukumpulang mga chism-usong mga cultivator sa paligid ng isang struktura sa loob ng Asher Feather Clan, at nandito ang lahat para maki-asosyo sa kung sino ng malakas na cultivator ang dumating sa kanilang clan. Maya-maya pa ay ipinakita na nga ang dahilan ng pagkukumpulan ng lahat, kung saan isa pala itong matandang cultivator na may maamong postura habang inaaliw naman ito ni Yingyang habang iniintay nila ang pagdating ni Ye Xinghe. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay tuluyan na ding nakarating sa lugar ang ating bida at nang makita naman ito ni Yingyang ay agad na din itong tumayo para ipakilala ang matanda. Na agad din namang binigyang paggalang ng ating bida, sabay tanong kung papwede daw ba niyang malaman ang pangalan ng Ginoo sa kanyang harapan upang magkaroon naman daw siya ng idea sa kung sino ito. Na agad din namang tinugunan ng matanda, at sa isang mabalangis na pamamaraan ay sinambit nito ang kanyang pangalan bilang si Ling Jiu subalit mas kilala daw siya ng madami sa bansag na Spirit Eagle sa ilang kadahilanan. Maya-maya pa habang nakatingin ang matanda sa ating bida ay agad itong nagulat sa kanyang napagtanto na kung anong bagay kay Ye Xinghe na dahilan ng panlalaki ng kanyang mga mata. At ito pala ay dahil sa taglay na cultivation level ng ating bida, kaya naman namamangha niyang nasabi sa kanyang isipan na kahanga-hanga daw talaga ang young master na ito gayong sa kabila ng mura nitong edad ay nagawa na nitong maabot ang 7th heavenly layer realm na halos mapantayan na daw nito ang sarili niyang lakas na talaga namang nakakagulat para sa isang 16 na taong gulang. Habang sa parihong sandali naman, nang marinig ni Jia Yuning ang sinambit na pangalan ng matanda ay agad siyang napangiti at marahan niyang sinambit na madalas daw itong maikwento sa kanya ng kanyang master sa tuwing nakakakwentuhan silang dalawa. Na di naman agad pinaniwalaan ni Ling Jiu at natatawa niya pang nasabi na baka daw nabibiro lamang ang prinsesa gayong wala daw namang dahilan para mabanggit siya nito sa kanya lalo pa daw at para ng isang deity ang status nito na may kakayahang magsalba ng maraming tao. Habang nagpapalitan naman ng salita ang dalawa ay agad na sumingit ang ating bida at sambit nito na mukhang magkakilala daw ata ang dalawa base pa lamang sa paraan kung paano daw magpakitunguhan ang mga ito. Na di naman direktahang tinugunan ni Ling Jiu at marahan nitong ikinwento na nagkakilala daw silang dalawa dahil sa master nito kung saan ito daw ang dahilan kung bakit nakatakas sa bingit ng pagkasawi ang kanyang anak. At nang oras daw naman na makatanggap siya ng sulat patungkol sa paghingi ng prinsesa ng tulong ay agad siyang pumarito para tumuno ng utang na loob. At matapos naman ng kwento ng matanda ay agad na nagtanong si Jia Yuning kung kamusta na daw ba ang anak nito sa kasalukuyan, at ano na daw ang mga pinagkakaabalahan nito. Na agad din namang tinugunan ni Ling Jiu at may pagpapasalamat nitong sinambit ang ngalan ng master ni Jia Yuning. At sa kasalukuyan daw mula nang mailigtas ng master ni Jia Yuning ang kanyang anak ay nagawa na nitong magpakasal at magkaroon ng sarili nitong anak, at ang lahat daw ng kanyang utang na loob ay di niya alam kung papaano niya mababayaran kaya naman nandito daw siya para makatulong kahit papaano sa kanila bilang pagtanaw sa kabutihan ng master ng prinsesa. Na masaya namang tinugunan ni Jia Yuning at habang nakangiti ay sinambit nito na bukal daw niyang tinatanggap ang pagpapasalamat nito sa kanyang master, gayong ang presensya pa lamang daw ni Uncle Jiu ay sapat na para ikagolek. Na tinawanan lamang ni Uncle Jiu gayong para sa kanya daw ay walang sinabi ang kanyang magiging tulong kung ikukumpara sa nagawang pagliligtas ng master ni Jia Yuning sa kanyang nag-iisang anak. At matapos naman itong makipagkwentuhan kay Jia Yuning ay mapapansin agad ding ibinaling ni Uncle Jiu ang kanyang atensyon sa ating bida na kanina pa nananahimik sa isang gilid. Maya-maya pa ay tinanong na nga din ng matanda kung ano daw ang pangalan ng young master sa kanyang harapan, na agad namang kumuha ng atensyon ni Ye Xinghe na animoy bahagya pang nagulat sa kanyang kinatatayuan. At bago pa niya sambitin ang kanyang pangalan ay inuna muna niyang humingi ng paumanhin patungkol daw sa kakulangan niya ng courtesy, at matapos naman nito ay babanggitan na sana nang nahihiya nating bida ang kanyang pangalan. Nang bigla naman siyang putulin ni Jia Yuning ng pagsesalita kung saan abot gilagid ang ngiti nitong inunahan sa pagpapakilala ang ating bida at ayon sa kanya na ang young master daw sa kanilang harap ay ang nag-iisa niyang pag-ibig, at ito ay si Ye Xinghe, na labis namang ipinamula ng mukha ng ating bida. Matapos naman nito ay isang malakas na hagalpak ng tawa ang kumalat sa kapaligiran na umabot pa hanggang sa labas na rinig ng lahat ng mga cultivator sa paligid na masusing nakasubaybay sa mga kaganapan.
At ang paghagalpak naman ng malakas ay mula pala sa matanda na agad namang sinabayan ng may pagka-awkward na tawa ng ating bida. At habang bahagya itong nakikitawa ay bigla namang nagbanta ang matanda kung saan ayon dito na sa oras daw na lukuhin ni Ye Xinghe si Jia Yuning ay mananagot siya sa kanya. At matapos itong masabi ni Uncle Gio ay muli na naman itong humagalpak ng tawa na animoy kagagaling lamang sa loob ng mental, habang maririnig naman ang pagpapasalamat ni Jia Yuning sa suporta ng matanda bago pa niya ibahin ang usapan at ibalik sa seryusuhan. Maya-maya patuluyan ng ginabayan ng ating bida ang Spirit Eagle na si Uncle Ling Jiu papasok ng kanilang Asher Feather Clan na makikita namang agad na sinunod ng matanda. Subalit sa di malamang dahilan, bago pa sila makapagpatuloy sa pagpasok ay makikitang agad din namang natigilan ang dalawa dahil sa biglaang ingay na nagmamula sa labas ng kanilang clan dahilan para matuon dito ang kanilang mga atensyon. At lumipat naman ang eksena sa labas kung saan makikita ang madaming bilang ng mga cultivator na kasalukuyang paparating at ito pala ang dahilan ng biglaang pag-ingay sa labas, habang mapapansin naman na tila di ang mga ito nagmula sa pamilya ng Asher Feather Clan. Ang nagdadamihan namang mga cultivator na papalapit sa Asher Feather Clan ay masusing pinagmasdan ng ating bida kasama si Uncle Ling Jiu upang bahagyang alamin ang pakay ng mga ito sa kanilang pamilya. Maya-maya pa, isang matapang na miyembro ng Asher Feather Clan ang pagalit na pumihil sa mga cultivator na papasok na sana sa bakana ng pamilya, at sa mariing pagtatanong ay sinambit nito na saan daw kaya kumukuha ng lakas ng loob ang mga ito para basta-basta na lang manghimasok sa kanilang Asher Feather Clan nang walang pahintulot. Dahilan upang bahagyang matigilan ang mga cultivator sa kanilang pag-usad, subalit mapapansin din ang tila hindi tama sa mga ipinapakita nilang ekspresyon na para bang may dala ang mga itong isang malaking problema. Naagad din namang napansin ng ating bida na kanina pa nagmamasid sa mga ito, at sa di malamang dahilan ay bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Ye Xinghe sa kanyang napagtanto. At dahil na din sa napansin ng ating bida sa mga cultivator na dumating ay agad niyang pinigilan ang nagtatapang-tapangan nilang kamiyembro sa pagsisilita. Senialis na siya na ang baalang makipag-usap sa mga cultivator na kadadating lamang. At sa isang malamig na pagsimoy ng hangin sa kapaligiran ay ipinakita na ang naging dahilan ni Ye Xinghe para pigilang magpakatapang ang isa nilang kamiyembro kung saan makikita na nga ng malinaw na ang lahat pala ng bawat isang cultivator na dumating ay merong mga pinsala sa kani-kanilang katawan. Mapapansin ang bawat isang cultivator na merong kani-kanilang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bawat isa kung saan tila ang iba pa nga ay talagang malubha ang sinapit na animoy kagagaling lamang sa gera. At nang mapansin naman ito ng kaninang yumiiksi ng miyembro ng Asher Feather Clan ay agad na din itong natigilan sa kanyang kinatatayuan habang nabibigla gayong di niya agad napansin ang mga ito kanina. Habang lumipat naman ang puko sa ating bida kung saan marahan niyang tinanong kung sino daw at saan ang mula ang mga cultivator sa kanyang harapan at ano daw ang kanilang kailangan sa kanilang pamilya. Naagad lamang tinugunan ng nangungunang cultivator sa harapan sa pamamagitan ng isang tanong sa kung ito daw ba ang sinasabing si Young Master Ye ng Asher Feather Clan. Naagad din namang kinumpirma ng ating bida sa isang mayanhing pagsisilita. Subalit bakas pa din ang pagtataka ng ating bida sa kung ano ang ginagawa ng mga sugatang cultivator sa kanilang pamilya. Habang ang lalaki namang nagtanong ay bigla na lamang nang inig nang malaman niyang di nga siya nagkamali sa kanilang pinuntahang clan gayong agad nilang natumbok ang kanilang pakay. At mapapansin sa mukha ng lalaki ang tila papaiyak ng ekspresyon ng bigla na lamang itong lumuhad sa harap ng ating bida sa di malamang dahilan na animoy bigla na lamang nitalisod sa kanyang paglalakad. At sa isang malakas na tinig, habang nakaluhod sa harapan ni Ye Xinghe ay sinambit nito ang dahilan ng kanilang pagdating kung saan humihingi daw silang lahat ng tulong kay Young Master Ye para iligtas sila, at ang biglaan namang pagluhod nito at pagmamakaawa ng tulong ay ikinagulat ni Ye Xinghe. At sa isang malakas na tinig na animoy nakaramdam ng panik ay tinanong niya ang lalaki sa kung ano daw ang ginagawa nito gayong di na daw nito kailangan pang magmakaawa sa kanya para lamang humingi ng tulong. Maya-maya pa agad nang nilapitan ng ating bida ang kaawa-awang cultivator para tulungang tumayo, at akin sabay naman ito ay tinanong ni Ye Xinghe kung ano daw naman ang magagawa niyang tulong sa kanila at kung ano daw ang tunay na nangyari. Subalit ang katanungan naman ni Ye Xinghe ay di muna sinagot ng cultivator na ito gayong inuna muna nitong magpakilala bilang paggalang kung saan siya daw siyang Lai at nagmula daw silang lahat sa Lingying family ng Qingyao Town. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay marahan niyang inulit ang kanyang katanungan kanina,
At sambit ng ating bida na kung maaari ba daw niyang malaman kung sino ang may gawa para magtamo ang bawat isa ng pinsala sa katawan. Na agad na din namang tinugunan ng lalaki at sa isang kaawa-awang tinig ay sinambit nito na ang Dark Moon family daw ang may pananagutan sa nangyari sa kanilang lahat, at nang marinig naman ito ng ating bida ay bigla siyang napuno ng labis na galit sa kanyang kalooban. Subalit bago pa magpatuloy ang kwentuhan ay isisingit muna ito ni Idol dahil kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para agad na tayong makapanood ng tuloy-tuloy. Muling inulit ng lalaking kausap ng ating bida ang kanyang tugon kung saan muli niyang sinabi na ang walang hiyang clan ng Dark Moon family ang walang awang gumawa nito sa kanila dahilan upang lalong tumindi ang galit sa loob ng ating bida. Nagpatuloy ang maluhaluhang pagkukwento ng binata kung saan sinimulan niya ang kanyang pagkukwento nung araw na maganap ang clan gathering na isinagawa ng Dark Moon family kung saan isa daw ang kanyang ama na patriarch ng kanilang Yingling family na piniling tumulong sa panig ng Azure Feather clan para labanan ang Dark Moon family. At nang matapos daw ang kaganapan ay agad na din silang naghanda gaya ng ibinilin sa kanila ni Young Master Ye gayong alam din nila sa kanilang sarili na di papayag ang mga hangal na basta-basta na lang palampasin ang kanilang ginawang pagre-rebelde, subalit di pa man lamang daw sila nakakagawa ng plano ay agad na silang naunahan ng Dark Moon family na makagawa ng pagkilos. Kung saan nga daw ay nang makabalik sila ay agad silang napalibutan ng napakadaming expert cultivator mula sa Dark Moon family at sa isang iglap daw ay naganap ang di nila inaasahang pangyayari kung saan ang 300,000 mga kasapi ng kanilang pamilya ay agad na naubos at sila na lamang daw ang natirang nakatakas. At nang marinig naman ng mga taga-Azure Feather clan ang tinura ng lalaki ay agad na lumitaw ang kanilang mga komento patungkol sa kanilang narinig kung saan ayon sa isa na napaka-brutal daw ng Dark Moon family. At sambit naman ng isa na tila mga halimaw daw talaga at di tao ang nasa panig ng Dark Moon family. Alinsabay naman nito ay muling nagsalita ang lalaki kung saan ayon daw sa kanilang ama na sikapin nilang makapunta sa Blue Carp Town at agad na dummer-itso sa Azure Feather clan gayong sigurado daw ang kanilang ama na ligtas sila sa kamay ng ating bida dahil sa pambihira nitong talentong ipinakita sa laban. Habang sa pariho namang sandali habang nagsasalita ang lalaki ay mapapansin ng ating bida na nagngingit-ngit na lamang ang mga ngipin matapos niyang marinig ang di makataong ginawa ng Dark Moon family sa Yingling family gayong para sa kanya daw ay talagang kailangan na ng mga itong mawala sa kasaysayan. At matapos naman nito ay ibinaling na niya ang kanyang atensyon kay Yang Lai at marahang sinabi ng ating bida na manatili na daw muna sa kanilang clan ang lahat ng mga ito gayong sila din daw naman ang may kasalanan sa kung bakit sila inatake ng mga hangal. Dagdag pang pangako ng ating bida na hanggat nandito daw sila sa loob ng kanilang Azure Feather clan ay makakaasa ang mga ito sa kanilang kaligtasan gayong di daw nila hahayaan ang Dark Moon family na makalapit sa kanila. At nang marinig naman ito ni Yang Lai ay muli na naman siyang nagpitong luhod sa harapan ng ating bida habang nagpapasalamat. At ang ginawa namang ito ni Yang Lai ay agad na pinigilan ng ating bida gayong di na daw ito kailangan pang gawin ng Yingling family sa harap niya kaya naman makakatayo na daw agad ito. Habang inaalalayan naman ng ating bida si Yang Lai sa pagtayo ay napapasabi na lamang siya sa kanyang isipan na talagang di na daw makatao pa ang ginagawa ng Dark Moon family gayong may ihalin tulad na daw ang mga ito sa isang demonyo na di nangingiming gumawa ng masaker sa isang buong clan. At matapos naman ang kanyang pag-iisip ay agad na nga ding naglakad ang ating bida upang gabayan ang mga taga-Yingling family sa loob ng kanilang clan, at sa punto nga din yun ay bigla na lamang itong tinawag ni Yingyang na animoy may gustong sabihin. At sa pagharap nga ng ating bida kay Yingyang ay agad namang sinambit ni Yingyang ang dahilan ng kanyang pagtawag kung saan nga ay hinihiling dito ni Yingyang ang utos mula kay Ye Xinghe kung saan sana daw ay utusan sila ng ating bida para wasakin na ng tuluyan ang Dark Moon family. At nang marinig naman ng ilang mga cultivator ang mungkahi ni Yingyang ay agad silang nagsipagsalita bilang pagsuporta sa sinabi nito at ayon sa isa na tama lamang daw na maghiganti sila sa mga hangal at isipin na lamang daw nilang ang kalangitan na mismo ang may kagustuhan na mawala sa kasaysayan ang Dark Moon family. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ng ating bida at ayon dito na wag daw silang magpadala sa ginawang paglipol ng Dark Moon family sa Yingling family at di pa daw ngayon ang tamang panahon para maghiganti kaya naman wag daw gumawa ng padalos-dalos na desisyon ang lahat patungkol sa bagay na ito.
At ang sinabi naman ng ating bida ay naging dahilan ng biglaang pagtahimik ng lahat lalong-lalo na ni Ying Yang na unang nagmungkahi ng pagsalakay gayong di sila makapaniwala sa sinabi ni Ye Xinghe sa kanila. At nang napagtanto naman ng ating bida na tila naguluhan ang lahat sa kanyang sinabi ay agad niyang ipinaliwanag ang dahilan kung saan ayon sa kanya na may mas mahalaga pa daw sa paghihigant ang kailangan nilang unahing aksyonan, gayong dahil daw sa dinagdalawang isip ang Dark Moon family na umatake sa Qingyao family ay siguradong isusunod na nito ang iba pa nilang kaalyansa. Kaya naman kailangan daw nilang magdamaling kumilos gayong nakasisiguro daw siyang di papayag ang Dark Moon family na basta nalang hayaan ang lahat ng clan na kaalyansa nila at siguradong kikilos na din ang mga ito para asikasuhin ang iba pang clan sa kanilang panig. At ang sinasabi daw niyang mas mahalagang bagay na dapat unahin ay ang pagpunta sa iba pang clan na kanilang kasapi para sumaklulaw sa mga ito kaya naman kailangan na daw nilang maghanda upang maunahan nila sa pagkilos ang Dark Moon family bago pa nito mawasak ang ibang clan sa panig nila. Ang naging desisyon naman ng ating bida ay di agad na unawaan ni Ying Yang sa isang at maging ang katabi nitong cultivator kaya naman nagkatinginan pa ang dalawa habang si Ling Jiu naman ay mapapansin lamang ang paghanga sa ating bida dahil sa bilis nitong mag-isip. Maya-maya pa ay tuluyan na ding na proseso ng dalawang lutang ang sinabi ng ating bida kaya naman mabilis nilang isinigaw na ang lahat daw ng utos ng ating bida ay agad din nilang isasagawa sa lalong madaling panahon. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad na niyang ibinigay ang utos ayon sa kanyang naging plano kung saan inutusan niyang ang lahat ng mga expert na bumuo ng 10 katao sa bawat grupo at agad na magtungo sa mga kaalyansa nilang clan, subalit mahigpit niyang pinaalalahanan ang lahat na iwasan daw nila ang makipaglaban sa Dark Moon family gayong ang prioridad daw nila ay makapagsalba ng cultivator at di makipagpatayan. At ang naging utos namang ito ng ating bida ay agad na ding sinunod ng lahat. Kung saan nga ay makikita ang mabilis na pagkilos ng mga expert cultivator na naatasan ng ating bida para sa misyong ito kung saan nga agad na kumilos ang dalawang grupo ng mga cultivator papunta sa magkabilang direksyon upang salubungin ang lahat ng nakaligtas habang ang iba naman ay naiwan para asikasuhin ang mga sugatan sa kanilang clan. At sa mabilis na pagdaan ng mga araw makalipas lamang ng 2 araw pa ay makikita na ang ilang mga sugatang cultivator na kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Asher Feather Clan at nagpapagaling sa tinamo nilang mga pinsala dahil sa pag-atake ng Dark Moon family sa kanilang pamilya. At makalipas pa ng isa pang araw, eksaktong 3 araw buhat sa araw ng kanilang pagkilos ay makikita ng ang onti-onting pagginhawa sa mga mukha ng bawat cultivator senialis na kasalukuyan na silang naka-recover sa mga pinsalang kanilang tinamo. Maya-maya pa sa di malamang dahilan ay bigla na lamang napalingon si Jia Yuning sa kanyang likuran sa di malamang dahilan na para bang may kung anong bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. At ito pala ay walang iba kundi si Ye Xinghe kasama ng 2 pang expert sa kanyang likuran kung saan nga makalipas ng 3 araw ay agad na din silang nagbalik sa Asher Feather Clan na agad din namang sinalubong ni Jia Yuning. At habang masayang tumatakbo ang dalaga papalapit sa ating bida ay masaya rin niyang nasambit na buti na lamang daw at walang nangyari masama dito at nakabalik ito ng ligtas sa kanilang clan. Matapos naman niyang may paabot ang kanyang labis na pag-aalala sa ating bida ay agad niyang binago ang usapan kung saan agad din niyang kinamusta ang patungkol sa pagliligtas ng grupo ni Ye Xinghe sa iba pang mga cultivator at pamilyang nakaligtas sa pangmamassacre ng Dark Moon family. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe ng isang malungkot na ekspresyon kasabay ng marahan niyang pag-ilang-ilang ng kanyang ulo senialis na wala na silang iba pang nailigtas bukod sa mga nauna. Na agad din namang naunawaan ni Jia Yuning na makikitang maging ito ay nakaramdam din ng bahagyang kalungkutan sa mga nangyaring kaganapang ito. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nagkwento ang ating bida sa mga nangyari at ayon dito na ginawa na daw nila ang lahat ng kanilang makakaya makapunta lamang ng maagap sa Qingyao Town subalit mas nauna na ang Dark Moon family sa lugar kaya naman tanging mga bangkay na lamang at nasusunog na kapaligiran ang kanilang inabutan na wala nang natitira pang buhay. At ito din daw ang huling pamilyang kanilang pinuntahan gayong lahat daw ng 7 pamilya sa kanilang panig ay kasalukuyan nang nawala sa kasaysayan at wala daw ni isa sa 7 pamilya ang kanilang nabutang buo gayong puro wasak na bagay lamang ang kanilang dinatnan. Ayon naman kay Ying Yang na maging ang ibang pamilya daw na walang kinalaman sa sigalot na ito ay kasalukuyan na din wala sa maayos na sitwasyon gayong ang halos kalahati daw sa bilang ng mga ito ay pinili ng lumisan dahil sa takot na madamay sa kaguluhang sumisiklab.
At nang marinig naman ito ni Jia Yuning ay bahagya pa siyang napasulyap sa masayang ngiti ng isang bata na walang kamuwang-muwang sa mga nangyayaring kaguluhan sa paligid nito. At sa isa ring malungkot na tuno ay muling sinambit ni Jia Yuning na talagang nawala na daw sa bawat isang miyembro ng Dortmund family ang pagiging tao nila gayong walang pagdadalawang isip nilang winasak ang lahat ng pamilyang may kaugnayan sa Asher Feather Clan. Malungkot naman saad ng ating bida na wala na daw iba pang dapat sisihin bukod sa kanya gayong nakaranas daw ang ibang pamilya ng ganito buhat ng subukan ng mga itong tumayo sa tabi ng Asher Feather Clan para makipaglaban, kaya naman di daw niya hahayaang basta-basta na lamang mawalan ng saysay ang pagkasawi ng marami gayong wawasakin din daw niya ang Dortmund family kinalaunan. At habang nagsasalita ang ating bida ay agad na napansin ni Jia Yuning ang bahagyang panginginig ng kamay ng ating bida dahil sa galit at agad din itong napagtanto na talagang sinisisi nga ni Ye Xinghe ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Kaya naman agad niyang sinabihan ang ating bida na wag daw nitong sisihin ang kanyang sarili dahil ang lahat daw ng kaganapang ito ay dahil sa kademonyuhan ng Dortmund family ng mga miyembro nitong kampa ni Satanas at mas unahin daw nilang isipin ay ang matutuluyan ng mga nakaligtas na mga cultivator. Kaya naman nasambit ng ating bida na mukhang kailangan nga nilang gumawa ng paraan sa bagay na ito gayong ang lahat daw ng mga nakaligtas sa delubyong hatid ng Dortmund family ay kasalukuyan ng nasa kanilang clan na lubhang masikip para mapanatili ang lahat. At agad ding idinagdag ng ating bida na dahil nga daw sa lubhang maliit lamang ang kanilang clan ay kailangan nilang agad na makaisip ng paraan sa kung papaano nilang mabibigyan ng tirahan ang bawat isang cultivator sa kanilang pangangalaga. At sa puntong ang ito ay agad na ding sumingit sa usapan si Ye Xingyun at may pagmamalaki pa nitong sinambit sa dalawa na pagdating daw sa ganang bagay ay di na kailangan pang mag-alala ang ating bida gayong nakaisip na daw siya ng plano patungkol sa problemang ito. At ang sinabi namang ito ni Ye Xingyun ay agad na kumuha sa atensyon ni Jia Yuning na bahagya pang napalingon sa kanyang likuran para tingnan ang nagsalita. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan nga isang plano ang mabubuo ng ating bida para makipagsabayan sa gerang sinimulan ng Dortmund family at nang marinig ito ng lahat ng kasapi ni Ye Xinghe ay agad silang nagliyab sa kanilang mga sarili. At ipinapakita nga ang walang humpay na pagsasanay ng mga cultivator sa loob ng Asher Feather Clan bilang paghahanda sa magaganap na sagupaan at madugong labanan. Sa pagpapatuloy din ay malalaman natin kung anong hakbang naman ang isasagawa ng mga hangal na ito para sabayan ng Asher Feather Clan. Tuluyan na kayang Sihoy Club ang madugong digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Aalamin natin yan sa susunod pang mga kabanata kaya naman kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay subscribe muna yan idol dahil alam kong di ka nakapag-subscribe kanina dahil sa ganda ng kwento. Hanggang sa muli mga idol hangal. Paalam.